So magandang araw mga ka-travelers. So ayan, tayo po ay pasilip muna uli ngayon sa ating pong chariot. Ito yung ating pang-apat na episode, part sa ating pong body repair project. So ipapasilip ko po muna kung ano yung mga naging development ngayon dito kay chariot natin. Sa loob ng mahigit isang linggo, magdadalawang linggo natin na pagtatrabaho sa kanya. Sensa na kayo kasi medyo madumi pa to kasi hindi pa nga tayo tapos. Pero may mga na-accomplish na po tayo at nakikita ko na yung kagandahan niya, hindi pa man siya tapos. Excited na po talaga ako. Lalo na pag nakumpleto natin itong pagmamasilya at paggawa natin dito. So, hindi ako makakagawa ngayon hanggang sa isang linggo dahil meron po kaming special program na gagawin. Kailangan namin ng mga preparation doon. So, makakapag-upload uli ako nung update natin para dito kay Chariot ay November 1st week na po. Pero ito, papakita ko muna sa inyo para naman na mas ganahan po kayo na abangan ang mga susunod nating kabanata dito kay Chariot. Parang yutong bus ito. So yan na po siya ngayon mga ka-travelers. Nasimulan na po natin ng pagmamasilya dito sa bubong. Ayan, may masilya na siya pero hindi pa kompleto po yan. Partial pa lang yan.
May paunti-unti pa lang dyan. At yan po ay papatungan pa natin. At dito meron na din po. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Ang ating pintuan. Ayan. Yan yung kanyang design. At ito yung ating apakan. Hindi pa rin na siya kumpleto. Meron pang mga dapat tapalan. Ha? Pero at least meron na siyang accomplishment ngayon mga ka-travelers. Alright. Ano sa tingin nyo? Anong inyong masasabi dito? Hindi ako makapaniwala mga ka-travelers dito sa mga ginagawa natin. Kaya ko palang gawin to. Kahit hindi kumpleto yung ating mga kagamitan, pero okay. So yan mga ka-travelers, kahit hindi siya kumpleto no, yung ating mga kagamitan, wala tayong mga bender, wala tayong mga pang kilo ng bakal, pero nagawa natin siya ng paraan ng tayo-tay. Kaya medyo dandahan lang tayo kasi nga kulang yung ating mga equipment, pero nabubuo din naman siya. So makikita nyo naman yung ganda ng kanyang forma kahit hindi pa siya tapos. So kapag ito ay finish na, pag ito ay napakinis na natin at napinturahan, kikinang to mga ka-travelers. Napakaganda nito. Oh, kita nyo naman. Astig ba? At ito yung isa sa mga talagang ako na-amaze sa aking design na ito. Diba? Napakaganda ng kanyang disenyo. Lalo pagka sinide view mo siya, ganda tingnan, no? Bagay na bagay talaga sa kanya. At ang loob, yan, yung loob natin, no, meron na masilyado, di ba? Primer. Dapat pala Na primer. Para pag umulan, hindi na siya kakainin ng kalawang. So, kaya inunanahanap po natin. Manipis pa lang yung primer na yan para hindi po masira ng kalawang. Oh, nilagyan natin. Hindi pa nga kumpleto kasi kulang na yung ating epoxy primer. Pero pagbalik natin, bubugahan natin yan. Lahat ng mga sulok. Kaya mas magiging matibay na to mga ka-travelers, hindi kagaya dati. Madaling kalawangin kasi wala pong mga pintura, no? Hindi natin agad nalagyan ng mga pintura. So yan, mas magiging okay to. At mas lumapad to mga travelers kasi dati yung space na nakukuha nitong dating dingding ay halos 2, no? Yung nakukuha niya so kabilaan, halos merong 4 inches na nakukuha doon sa dating dingding. Pero dito sa ating bagong project na ito na ginawa mga ka-travelers, mas maluwang kasi uno lang yung kapal ng dingding natin dito sa tubular, pagkatapos plain diretso hanggang baba, no, yung lapad niya. So mas spacious siya, mas malaki space niya kaysa sa dati. Kaya nga kahit ako pag tumingin ako dito, naluluwangan ako kaysa sa dating design, no. So mas magaan din po to kaysa dati kasi mas bawas ang mga tubular, ang bakal nito, mas marami puro ganito. Kaya mas magaan po ito kaysa sa dati na ating chariot. At mas maganda. At di pa tayo kompleto dito ha. Hanggang unahan, may gagawin pa tayo dyan. So yun mga travelers, yan muna ang update natin para sa ating Chariot 175 body repair project. Ganda.